Our verse for today is in Psalms chapter 32, verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eyes on you. Has God ever led you anywhere that surprised you? Explain. Ako yung nangyari last year na hindi ko alam na mapupunta ako sa ganitong trabaho. Which is nagkaroon pa ako ng license. Okay. Ako ganun din. Mm, What's the best thing to do when you don't understand why the Lord is leading you in a certain direction? What is the best thing to do? Oh, si Charles sabi niya, pray. Si Nicole, trust. Ikaw, Carlin. Ikaw. What is the best thing to do when you don't understand why the Lord is leading you in certain directions? When you don't understand pala. Ako minsan tinatanong ko sa iyo or minsan dinidepende ko sa verse na ngayon. Hadibe. Siguro may meaning na naman si Lord sa atin. Mm. Parang gano'n. Ako, trust in His promises lang. Ganun. While God gives us direction through the Bible, He is not a GPS that we can stick on the windshield. God won't say, in 3.5 years, turn left and attend to this college. God leads us in a more subtle way through our hearts. God's leading may not always make sense to us. For one thing, His choice of route may not be a straight line. He may lead us off the highway against traffic or through a random desert. He may take us into a complete circle and bring us right back where we started. He may lead us out into the middle of the ocean and then tell us to make a U-turn. The GPS only considers where we want to go and the shortest way to get there. God considers an infinite eternity that includes where we begin, where He wants us to go, and what we need to learn along the way. If we trust God to guide us, one day we'll look back on our life and see just what an incredible journey it was. Ang ibig sabihin lang niya, siya ang direction, ang simula. Ako, ever since nung nangyari sa atin last year, last 2022 5 years December. ago. No, last 2022 December. Okay. Syempre doon tayo sa recent, di ba? Yung nawalan ako ng work. Ngayon, nare-realize ko na siguro kung hindi ako nawalan ng work at hindi ako nagpapalit-palit ng work na parang walang nangyari, Hindi mo pupush hindi maghanap. ko ipupush na mag-aral. Yeah. Or mag-aaral. Hindi ko never ko sigurong pag-iisipang mag-aral. As in, never ko siyang may isip. And then right now, siguro kung hindi ko rin naranasan yung mga boss na nireject ako, siguro kung minahal nila ako sa work ko ngayon, siguro hindi rin ako mag-iisip na mag-apply sa posisyon na meron ako ngayon. 'Di ba? So, really everything happens for a reason. And kapag maniniwala ka palagi na lahat ng ginagawa sa iyo ng Panginoon is para sa ikabubuti mo. Kahit sabi nga dito, 'di ba, sometimes it doesn't make sense, but pag ando doon ka na, you will realize na kaya pala nangyari to kasi I have to experience all of this para mangyari tong nangyayari ngayon. Parang ganon. Rewind. 'Di ba? Hindi siya marirewind, 'di ba? Pero ang sure lang naman tayo doon. Hanggang ngayon ang pinanghahawakan ko naman whatever happens. Kung hindi pa rin talaga ito yung aking parang pinaka-final whatever happens, I will always trust the Lord. Na kahit ano mangyari, He will always look out for me. Sabi nga dito, I will counsel you with my loving eye on you. So, ibig sabihin nun, never kanyang pababayaan. And lahat ng gagawin niya sa iyong pag-guide is with love. And kapag may pagmamahal yan, ibig lang sabihin nun, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Lahat ng the best ibibigay niya sa iyo. Kasi ganun magmahal ang Panginoon. Diba? Ikaw, ate. Malay mo yung sinasabi ko sa yung di ba? Sabi ko sa'yo, kahit maganda na trabaho, mag-aaral ka pa rin. Kasi yung mga trabaho natin, award, lang yan pansamantala lang yan Pero siguro pag natapos ka, at least hindi ka natatakot
mawala ng trabaho ulit. Like yung unit clerk. Alam mo, ang Sa natutunan company. ko lang sa naging sitwasyon natin dati, wala tayong pwedeng panghawakan. Wala Maski namang yung permanent pinag-aralan kahit mo, na ano eh. maski yung mga kagalingan mo sa trabaho. Experience. Di mo pa Wala mo siyang, ang ibig ko nga sabihin, Dad, hindi mo siya pwedeng panghawakan. Exactly. Kasi hindi ikaw yung may hawak ng buhay mo. Hindi ikaw ang gagawa palagi ng kwento ng buhay mo. Yes, you have decisions in life, pero ang ultimate director of your life is God. Diba? So, kahit sabihin mo na ikaw ang pinakamagaling sa mundo, if God doesn't want you Allow. to become yung kung ano yung gusto mong maging, di ba? Hindi pa rin mangyayari yun. So, yun. Kayo, may mga ano ba kayo? May nakuha ba kayo, kids? Ano? Ano? Ano pa? Ano? Jules kasi, Ano? Ano ba? kahit maging mahirap yung ano, Yung pinagdadaanan mo. Oh. ngayon. Basta magtiwala ka lang kay Lord. Ikaw naman ate. God is your leader, guidance. God will guide us. Okay. Ikaw, Dad. Wala kang ano. Yun na. Sige, mag-pray ka na ate. Dear God, you are amazing because you know the best route for every person's life. Guide our steps so that we go exactly where you want us to go. Amen. Amen.